Ayun, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muling nagbabalik ang iyong lingkod, Rondy TV mo. Tuloy tayo sa ating topic mga kababayan. Mas tumitindi pa yung mga ibinubunyag ni Ma'am Dayan Dantes. Ito si Ma'am Dayan Dantes ay dating membro ng SBSI ito mga kababayan. At ayun nga, kay Ma'am Dayan ay totoo nga na may mga baril na nakatago itong SBSI mga kababayan. Yung iba ng baril ay nakabaon, yung iba naman ay nakatago dahil nga nakatunog sa pagdating nga kay pagdating ni Senador Bato de la Rosa mga kababayan sa sitio Kapihan. Bakit din naman kasi pinaalam ni Senador Bato de la Rosa na magkaroon ng inspeksyon nga doon mismo sa sitio Kapihan mga kababayan. Ayon, nakapaghanda tuloy at tinago tuloy yung mga baril na sinasabi ni Ma'am Dayan Dantes na hindi basta-basta mga baril mga kababayan. Ito'y mga matataas na kalibre ng baril mga kababayan na nabili o binibili nila sa Cebu mga kababayan, at yung mga bala naman ay sa Surigao del Norte mga kababayan. Napakatindi ng grupo na ito. Kailangan halog-hugin nga ulit itong sitio Kapihan. Tama nga yung mga komento ng ating mga kababayan. May mga baril talaga ito. Bakit nag-training sila ng ganun sa mga kabataan mga kababayan kung wala man lang silang mga baril na nakahanda at nakatago mga kababayan? Hindi talaga tayo naniniwala na walang baril na totoo to. Na sinasabi nilang mga kahoy lang mga kababayan. Ano tayo, tanga para papaniwalain nila na ganun lang yung kanilang mga armas? Yun ang mga kababayan, ito matindi itong ibinunyag ni Ma'am Dayan mga kababayan, dahil nga dito natin nalaman na talagang totoong may mga baril itong kultong grupo na ito sa pangunguna nga ng kanilang Panginoon na si Jiren Esquilario, o kilala natin sa tawag na si Senyor Aguila, at yung nagdidikta mga kababayan na si Karen at si Mamirto Galanida mga kababayan. Ito na mga kababayan, huwag na nating patagalin, sabay-sabay na natin itong panoorin. Napakaganda. Pero nung na-invade na nila, nakuha na nila ang liderato, nag-practice na silang gumawa ng blood compact na ang nila, gumawa na sila ng kantang, yung kanta nila na tutuwanto. Gumawa na sila ng meron ng tutuwanto. Asaan ang bayanihan? In-invade lang nila to get the people, pero ang mga leaders gusto nilang magkaroon ng footprint na sila ang gumawa. Sila ang nag-umpisa. Hindi yung tawag dito, yung second hand na sila ang gusto nilang kanila yun. Sila. I-erase ang bayanihan. Ngayon is 2-1 na at Omega Beta Lunera. Ganon ang makikita mo yung mga lyric, yung mga nila, just ko 2-1 isang sila ay handang mamatay at handang pumatay. Yes, kaya train sila mula 5 years old ng mga bata hanggang sa sindikato. Grabe ang sindikato nila. 5 years old, grabe naman yun. Yung mga baril na sinasabi, totoo yan. Namimilian sila ng baril. Sa Cebu yung mga baril, at yung sa Surigao del Sur naman yung mga bala nila binibili. Paano yun ate? Pumunta kasi doon yung mga sundalo tsaka mga pulis. Wala nakitang mga armas. Kasi tinago na, yung iba nakalibing. Yes. At saka mga high-powered yung mga armas nila. Biro mo yan, M4, M16, M14. Grabe. Mga high-powered ang mga nila. Kasi nga, bago to nakapaghanda na sila, walang makakapasok sa kanila nung araw. Wala. Hanggang 2022 at early 2023 until March to April, May, and June, walang nakakapasok doon. Kasi kung bawal. Kasi kung merong magtangka, ibibitagin nila. Maglagay sila ng mga
maglagay sila ng mga Ay, grabe. maglagay sila ng mga, yung mapapahamak sila at minsan nga yung mga DENR pumunta noon at saka may-ari ng mga lupa doon. Alam mo yun, ang ginawa nila, tinakot. Nag-ano sila ng airsoft na ang mga bala is yung mga marbles. Pinaulanan nila. So wala nang makakakit sa kanila talaga. Binubutasan nila yung daan, binubutasan nila, pinagtataniman ng mga ng maano yung mga tire. Oo, sira. At saka naglilibing sila ng mga bomba. Grabe, no? Yes! Iba na Yes, pala yes! yung ano What? nila, no? Ay, Grabe, sindikato May talaga, bomba pa, sindikato talaga. Grabe, kasi nga, yung mga tao din, Yung sinasabi ni Senator Bato na nagkakaroon na sila ng sarili nilang gobyerno. yes, totoo yan, totoo yan, totoo yan. Nagpalit na nga sila ng flag. Currency. No, yung flag nila, nagpalit na. Flag. At saka yung yung flag, mga flag. drawing sa atin, di ba? Stars, may araw, may ano. Sa kanila, mga bungo. Oo. Ano ibig sabihin na? Ano ibig sabihin na? Papatay at mamamatay sila. Ready sila nun. Ready sila. Ganon ang doctrine nila. Ganun pala, ha? Ano? Grabe. Ganun pala yun, ha? Ay, nasasaktan talaga sa mga tao, sa grupo namin, na ilang decades na pinaghirapan yun ng aming mama nina. Inaalagaan. Walang members ang bayanihan nun na magsasabing si mama nina walang hiya. Oh my gosh, napaka-ayos ang aming grupong bayanihan. Wala talaga. Saka tulungan. At saka, let's say, yung mga politicians, halinghinan din sila. Parang, it takes time sila. O, ikaw naman. Hindi swapang. Kasi kung sino yung suportahan ng grupo, yun talaga ang mananalo. Ganon Boto kasolid. pala kayo, no? Ganon kami kasolid. Hindi ibig sabihin na pinipilit kami. Hindi ibig sabihin. But this time, kay Jerin, yes. Tsaka noong araw, pag may mga nasa sa'yo yan kung tanggapin mo, hindi. Yung mga nagbabayad na mga na mga kandidato, walang pakialam si Mama Nina doon. Wala talaga. Hindi siya tumatanggap ng galing sa politiko. But this time, binibenta na ng mga tao before election pa. Binibenta na. Ate. Ito nga mga kababayan, sa tingin ko rin kasi, itong grupo na ito ay ginagamit din ng ibang mga matataas na opisyal sa ating bansa, mga kababayan. Ginagamit ng iba na nasa politika. Itong grupo na ito, mga kababayan, kasi napakarami nito, biruin yung mga kababayan, nasa 4,000 itong grupo na ito. Hindi lang natin alam kung ilan yung mga botante nito, At kung halimbawa magpapabayad itong kanilang mga leader, itong si Senior Aguila, mga kababayan, tiba ito sa panahon ng eleksyon, mga kababayan. Kaya siguro matagal itong nabuwag dahil nga protektado din ng ibang matataas na opisyal sa ating bansa, mga kababayan. Final na pabor ka ba na dapat dami kasi nagko-comment, no? Pabor sila na dapat nang buwagin itong sama nito na Jerin. Kasi mas lalo lang delikado, no? Kung magtutuloy-tuloy. Anong masasabi niyo dyan sa inyo na? Absolutely. Hindi na siya kailangan pang umapak pa ulit dito. At hindi na siya dapat pakawalan kasama ng mga gulupong niya. Kasama ng mga masters niya. Kasi siya ay isang puppet lang din naman. Sila, yung mga tao doon, especially kay Karen Sanico, siya ang dangerous. As in dangerous.
Kasi sa kanya nanggagaling yung mga baril. Sa kanya nanggagaling kung bakit nagkaroon ng mga military training. Dahil sa kanya, protection niya, human shield para sa kanya. Hindi kung kanino man, hindi para sa mga tao. So, dapat lang talagang buwagin ang grupo. Wala ni isang matitira doon sa bundok. At like I said, hindi na sila dapat pagsamasamahin. Kung bibigyan man ng pagkakataon na tulungan sila ng government, for me, they should not be allowed to live together na pareho kung ano lang din. Tina. Kasi corrupted sila. Ang kanilang mga mental ability is corrupted because they've been trained for 5 years now. It's ano na sila, train na sila, hasa na sila sa pagsisinungaling, man. Oh my, hindi ko lubos maisip na kayang magsinungaling ng mga taga-bayanihan. Pero ngayon, grabe sila magsinungaling, talamak na parang totoo yung kanilang pagsisinungaling. Alam mo yun? Parang nagsasabi sila ng totoo. Kapani-paniwala. Alam mo yun? Yung train sila talaga na maging ganun. Dahil ang sabi, white lies daw yun. Hindi daw sila mai-impyerno pagka ganun. Meron daw pagsisinungaling na makakabuti sa kanila. So, wala silang nasunod ni isa sa 10 utos ng Panginoon. Lahat yun taob sila. Taob. Kaya, para sa future ng mga future generation, dapat wala sila. Dapat si Jerins i-separate yan sa tao. Kasi, kung palabasin yan, gagawa siya ng ganun dahil nga train na din siya. Train na din. Oo, train na din siya. Gagawa siya dahil easy ang buhay niya. Ano talaga, Panginoon talagang dating niya, no? Kaya pala tumaba, no? Oh my God, yes. So, sinihimayan ng pagkain. Sinihimayan ng buto. Let's say yung hipon. Tinatanggalan ang mga balat nun para sa kanya. Pinupunasan ng pawis. Mantakin mo yan. So, magiging maayos ang mga tao kung hindi. Alam mo yun, ang daming naghihirap, libo-libo ang naghihirap dahil sa kanila. Libo-libo. Like I said, ang maaano ko dyan, masisisi ko from head to toe is si Mamerto Galanida at si Karen Sanico. At ito, sinakyan na lang din ni Jerry dahil binigay sa kanya yung kunwari, ikaw ang mag-uutos dahil ikaw ang Diyos, pero susunod ka pa rin sa amin kung anong sabihin namin sa'yo. Ama yun? Kasi lahat na sinasabi niya at sasabihin niya, memorize yan. Galing kay Mamerto Galanida. Ano yan? Galing kay Mamerto Galanida at yung magpaparusa sa kanya kung hindi masusunod yung mga gusto nilang mangyari, ang magpaparusa is si Karen Sanico. Paparusahan si Jerins. Kaya si Jerins minsan nang nag-give up, nag-text sa tatay na hindi niya na daw kaya, uuwi na siya. Aba, kinutusan siya ni ano. At kaya pinayagan nila na gumamit ng babae. Para hindi na siya kakalas. Hindi na siya aalis sa pinayagan na siya na kahit sino ang gustuhin mo, ibibigay namin. Wow. Grabe mga kababayan. Ayaw na pala sana itong si Senior Aguila mga kababayan dahil hindi na niya kinaya. Kaso nga lang mga kababayan, kinutusan. Sinabihan, huwag kang umalis dahil ikaw yung Panginoon. Sabihin mo kung anong gusto mo. Kahit sinong babae ay kayang-kaya mo na maangkin. Grabe ito mga kababayan. Kailangan talaga na maparusahan itong mga ito. Dahil nga sa ating mga kababayan na naghirap mga kababayan at nagtiis doon sa Sitio Kapihan
Grabe ito ha, napakatindi mga kababayan. Napakatindi ng mga ibinubulgar nitong si Ma'am Dayan. At itong si si Karen Sanico ay siya pala yung mga nagpo-produce ng mga baril mga kababayan. Saan ba ninyo gagamitin ang mga baril na inyong tinatago ngayon dyan sa Sitio Kapihan? Halughugin lahat ng lugar mga kababayan. Sabi nga ng iba, baka nasa sementeryo, baka nasa ilalim ng bahay, kasama ng mga droga. Kasi nabanggit rin ni Ma'am Dayan na may mga droga talaga sa loob ng Sitio Kapihan mga kababayan. Kaya kailangan ng masinsinan na inspection ulit. Kailangan talaga hindi lang yung pupunta ka doon tapos magpapapugi ka lang o ganito katulad ng gobernador dyan na pumunta na wala namang ginawa din siguro kasi nga sa tuwing eleksyon ay nakinabang naman sila dyan sa mga grupo na yan. Baka mga kababayan, hindi naman tayo sigurado at yung mayor dyan sa Socorro baka rin nakikinabang sa pagdating ng halalan kaya hindi nila mabuwag noon itong grupong kulto na ito mga kababayan. Yun ang hanggang dito lang muna at hindi tayo makapag-shoutout ngayon kasi nasa kabila tayong bahay mga kababayan, wala tayong internet dito wala pa nga tayong dito connection, di pa tayo nakapagpakabit. Yun ang mga kababayan, shoutout na lang sa lahat ng ating mga manonood at once again, this is Rondy TV mo. Ingat ang lahat, God bless bawat isa sa atin.